Okay, okay. Napanood niyo na ba yung pelikula na Karate Kid? Ano pangalan nung bida doon? Di ba yung trainer niya si Miyagi? Di ba tanda? Karate Kid 1 to yung sinasabi ko. Ano pangalan nung, si Daniel San? Hindi pala alam. Parang dalaga pa nga ako nun hindi pa alam. Alam niyo yung ipinagagawa ng master niya, si Miyagi, maganda, kay Daniel. Wax in, wax out. Ay, baliktad. Wax in, wax out. Kala ko ba tuturuan nyo kung magkarate? Kasi binubuli siya eh. Di ba? Binubuli siya doon. Tapos, tuturuan kita magkarate. Kaya lang, ang pinagagawa sa kanya, pinagos na wax in, wax out. Wax in, dalawang kamay na. Tapos yung na tubig, o nagaganon. Teka, nalilito ako sa kanila ni Jackie Chan eh. Fan kasi ako ni Jackie Chan, kaya marami akong pinapanood na ano nun. Ganyan yata, ginagano, tapos maraming training, kinakahirapan siya. Ano naman naman ako? Nahihirapan ako dito sa pinagagawa ko. Kaya lang, nung masanay na siyang pala, isa sa way ng pagkakarate. Woo! 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 Ganon. Tapos, yung mga pagganon ng ng paa. Diba? Kailangan niyang sanayin yung kanyang prodigy na yung kanyang mini-mentor. Kailangan niya sanayin. Pero ang hirap. Ang hirap. Tignan niyo yung ako nagturo, di ba? Grade 3, sa grade 3, nagka-cursive na ang mga estudyante. Sino dito ang ayaw mag-cursive? Di ba mas gusto nyo yung A na gano'n, ayaw nyo na may gano'n, tapos may gano'n, tapos magdudugtog-dugtugin, tapos gano'n, tapos mga lundong, ayaw nyo lang gano'n. Pag gano'n na, ang mga lalaki, lalo na, ang sisipag magsulat, mga lalaki. Alam niyo ba, may kaibigan ako, dapat valedictorian siya nung high school. Hindi talaga, pwedeng abogado eh. Yung malina, pwede niyang may panalo. Oo, ako na, yung sa Bible school, nakikipagtalo ako, may verse na ako siya, walang verse na makipakita, pero nakatalo pa rin ako. Ganun katindi, ganun siya. Matalino talaga, pero alam niyo, hindi siya naging ko. Nung hinanap yung mga notebook, lalaki kasi, hinanap yung mga notebook, may isa, wala siyang notebook, lahat nandito lang. Nung kailangan, magiging ka magsulat, syempre, babae ang mananap. Kasi sipag ang mga babae magsulat. Tama ba ako? Amen. Natsitsyaga kasi ang mga babae, mga lalaki matamat. Amen. Magsulat. Ayun naman. Magsulat. Tamang daw sila ng mga lalaki. Amen pa sa gawin dyan. Yun. Hirap ang mga lalaki pag tinatrain. Nagpapasulat ako ng team. Kayo ba? Yung mga teachers dito, malita ako kung teachers dito. Sino-sino yung teachers dito? Taas ng mga. Ayun po. Sino ba? Talaga? May mga guro dito eh. Nagpapasulat ba kayo ng team? Yung team writing? Meron pa bang ganun yan? Ang inire-require ko, pag nagpapatim ako, kailangan cursive. Mukha ng mga estudyante. Sabi ko, yung essay na gagawin nyo, isusulat nyo sa team writing notebook, cursive. Ang sasama ng mukha. Kasi
Kasi ayaw mag-perceive ang hirap na nahihirapan sila. Lalo na mga may autism. Taas ang kamay na may mga autism. Taas ang kamay ng mga ADHD. Mga tama din eh. I mean, ayaw nila. Hirap silang mag-ano. Ayaw, meron akong kasamang with autism o ADHD mo. Ako, may kasama pala ako. Joke lang. Ano yan? Psychology graduate, HR manager, pero nag-teacher, no? Kumuha ng 18 units ng education. Okay, manalangin muna tayo. Manaming ba namin? Lagi pong sa'yo lang kami nakakakuha ng kalakasan ng buhay. Tulungan niyo po sa hapon ito ang bawat isa sa amin. Muli, makakuha kami. We want to absorb more from you. We want to know you more, Lord. Tulungan niyo po kami para ng Espiritu na sa abot ng aming makakaya sa pamamagitan ng kapangyarihan niyo. Gawin mo kaming sensitive sa sasabihin niyo sa amin sa kasama sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Bakit po sinasabi sa inyo sa training sa pagtsatsaga? Nasa ano tayo episode 2, punish, train, not punish. Tama ba? Yung training ay hindi madali. Palagi. Walang training na madali. Kakain ka lang ng kakain, pero tinitrain ng bituka mo. Gumili ng gumili. Pero kailangan ba bang i-train ang bituka? Kailangan bang i-train ang bibig para umuya ng umuya? Walang ganun training. Okay, may training tayo. Halika na sa eat all you can. Anong i-train sa eat all you can? Ang sarap nun eh. Tsaka lahat kayo pupunta eh. Tama? Pero pag sinabi kong lahat tayo magbubulot ng damo. Oh, hindi. Ang hirap naman. Ako naman, tutubuti naman yung mga damo niya. Pag umulan, magbubulutin. Walang sasama basta-basta. Meron sasamang ilan na oo, kayo ako dyan. Merong ilan na, kasama na lang. Kasama na sabihin eh. At merong ilan, ay, meron na pinapagawa nanay ko eh. Uuwi ko muna ako. Wala ng mga dahilan. Kasi ang hirap ng training. Sino dito ang meron pa bang CAT ngayon? Alam niyo, NSTP. Anong ginagawa niyo sa NSTP? No? Training ba yun? Ano yung NSTP? National Seniors National Service Training Program. Merong word na training. Pero yung pag-uwalis pa lang ito. Pinatrain po po kung mag-uwalis. Step number 1, ano nang walis? Step number 2, iwagay sa lupa. Pero pwede lang gano'n. Siyempre, hindi na NSTP ngayon, nagpawalis lang pala. Noon kasi, pag may CAT, may mga drill. Naku, pag nag-initiation, sasabihin natin ito, blindfold, no? Pag naka-blindfold na, sasabihin ng mga magte-training, sorry pero kailangan kong gawin. Ayan, nagpe-plema kami. Yung mga basong yan, nilagay namin yung plema namin, iinumin nyo. Naka-blindfold, paiinom. Hindi ka naman maluwag nun, ewan ko. Pero, pag lumapat sa bibig nyo, nagdulas, lining, madulas-dulas. Parang talaga mga plema, pero itlog lang yun. Isa yun sa mga training eh. Isa yun sa mga training. Blindfold kayo, tapos ikado pa rin kayo sa isang lugar, pagkatapos sasabihin, lakasan mo ang talon mo kasi pag hindi mo nilakasan, mahuhulog ka sa atukan. Kailangan lakasan mo, nakapag-blindfold ka, tatalon ka nga naman ang ulo ka. Ulo kasi, agad ang on your mind sa pagtalon, mahulog ako sa bulas. Pag kinala yung blindfold, pakatag na kong talon. Yung mga ganon. Tapos, maraming ipapagawa ng mga mahihirap. That is training. Laging ang training mahirap. Walang training na madali. Kaya, train sa'yo. Diba? Sabi mo sa inyo, wala naman nag-train na paano pag-nguya eh.
Ganito ang panuya. Kailangan hindi po buka ang bibig. Ang bilis, ang dali. Hindi kailangan yung i-train. Ang pagtulog, gusto nyo ba i-training kayo sa pagtulog? Uy, sarap naman ang training na to. Tutulog lang pala. Pwede ko kayo patulogin din. Anointed ako sa pagpapatulog. Yes. Alam niyo ba, pag hindi ako makatulog sa gabi, kasi gusto ko na makatulog, meron akong ginagawa. Tikto sa mga hindi makatulog. Makinig kayo ng recorded sermon. Makatulog kayo. Yes. Sino sa inyo hindi inaanto pag may nagsesermon? Sige, sino sa inyo hindi inaanto pag may nagsesermon? Makikinig ako ng sermon. Kaya may tulog na ako. Pag-gising ko, gawa pa yung nagsesermon ako, nakatulog na. O, diba? Kaya kung gusto nyo makatulog, makinig kayo ng sermon. Huwag nyo akong tutulugan. Ngayon. Kaya kung kayo pinalapit, meron kayong mga patilya. Ihilangin ko lang yan. Hi! Sakit niya, gising kayo. Okay ba, kuya? Sample. Sino may pinakamahalang patilang sento? Wala akong patila yan eh. Ito oh! Masakit diba pag sa bigote? Wala naman kayong bigote eh. O, basta kung nang tutulugan, yun lang yun. Okay. Hebrews 12. Alam niyo na to. Alam niyo na ba itong verse na to? Sa Hebrews? Sige nga, recite memory verse. Meron. Hebrews 12. Katugtog nung unang episode. Hebrews 12, 9 to 11. Mahaba yung 11, pero pwede bang gawin natin memory verse yung 12-11? Sabi dito sa 9, moreover, we have all had human fathers who disciplined us and we respected them for it. How much more should we submit to the Father of our spirits and live? Our fathers disciplined us for a little while. Alam nyo, ang disiplina sa akin ng Diyos, hindi little while. Siguro mga 20 taon na. 20 taon na. Mga ganon. Meron siyang dinidisiplina sa akin. Ang hirap. Our fathers disciplined us for a little while as they thought best. Siyempre, yun ang alam naman ng magulang. Aaluin ka, sesermonan ka, kasi ayaw ng magulang, lalaki ka halimbawa na hindi maganda. Nilalakihan mo, ayaw lalaki basadulero, ayaw namin lalaki ang mga anak na pinagtatawanan. So, maliit pa lang, bata pa lang, tinitrain na namin, inaayos na namin para paglaki nila, kawawa naman ako. Kawawa nila ako, sabi nga diba, huwag lang ang anak ko. Mas masakit. Mas masakit sa magulang mo. Okay? Tapos sabi dito, 11. But God disciplines us for our good, that we may share in His holiness. Paano nangyari? Na makakashare tayo sa holiness ng Panginoon na tayo ay dinidisiplina. Pag tayo ay dinidisiplina. Okay, mas okay siguro yung ganito. Para kita-kita ko kayo lahat. Pan ako ng pan eh. Pan to the right, pan to the left. Dito na lang ako. Bakit kasama ang holiness sa discipline? Sabi ng Proverbs, as iron sharpens iron. Ano ba ang panghasa nyo? Smooth? Ano bang hasa ng kutsilyo? Alam niyo yung bato na panghasa? Anong hasaan? Magaspang yun eh. Hindi naman yun makintab eh. Siguro pag dito sa tiles o dito, hindi tatalas ang kutsilyo.
hindi siya magiging sharp. Pero kapag ikinuskus natin ang kutsilyo sa mas magaspang, tatalas yun. Okay? Kaya sabi ng Proverbs, as iron sharpens iron, kapwa ka. So one man sharpens another. Yung aking kahinaan or yung aking mga baluktot na ugali, pag nagkasama kami at meron siyang baluktot na ugali, kami ang magkakasaan. Kami dalawa. Prima. Gano'n gusto mo. Yung day. Tapos, siya naman, nainisip natin. Diba naman yung sige? Mag-sell mo, kala mo, perfecto. Ay! Nagkakasaan kami. Nagsisibatan kami ng kahinaan. Pag nakita kami, silbi lang. Hi, Raymond. Hi, Deb. Pero pag may nakita na naman ako sa kanya, parang nadadagdagan. Bawat kita ko sa kanya, dulo pa lang ng buhok, umuhulo na ang dulo ko. Siya din, pag nakita ko, okay na naman ang masisip mo. Kala mo naman perfecto. Kala mo walang kahinaan. So, gano'n, kami dalawa, nagkakasaan. Pero as we go along, sa mga susunod na panahon, magkakaunawaan kami. Kaya dapat hindi natin masyadong itong problema ang kahinaan ng bawat isa. Kaya kung sa ating minsan may masamang ugali, yung isa, hindi nga masama ang ugali, pero chismosa. At yung isa, hindi nga chismosa, namumugit. Alam niyo, yung iba-iba tayo ng kahinaan. Pero lahat tayo may kahinaan, maniwala kayo. Sabi mo sa katabi mo, may kahinaan ka. Yan. Pwedeng hindi kayo banal magsabi may kahinaan ka. Pwedeng pinandidilakan nyo ng mata at kinukumbinta nyo, may kahinaan ka. May kahinaan tayo. Kaya pag yung kahinaan natin, yung minsan ay pagdisiplina. Bakit ba ito? Kasi ang nakasama ko sa Bible study, ang tamad, laging late. Pag ikaw kasama ko sa ministry, ang kasama ko sa music, bakit ba naman ang hirap turuan mag-gitara? Ang tagal nang hindi pa matandaan ang mga chords. Minsan, yung mga gano'n, no? Yung mga hard, difficult people, parang, alam nyo, kaya inilagay yun ng Diyos. Kasama natin, nakikita natin, nakakasalamuhan natin ang mas madalas kasi dinidisiplina din natin ng Diyos. Isa yun sa pagdisiplina ng Diyos. May kasama tayong difficult person. Isa yun, tandaan nyo isa yun sa pagdisiplina. Kailangan ba natin kamuhian yun? No. Bigyan nyo ng chocolate. Bigyan nyo ng chocolate yung inaasaran nyo, yung laging nagpapakulo ng dugo nyo, yung laging nagpapainit ng ulo nyo, laging nagpapataas ng blood pressure nyo, bigyan nyo ng chocolate. At sabihin mo sa kanya, ikaw ang magpapapunta sa akin sa langit. Ikaw ang dahilan kaya ako magiging holy. Kaya ang discipline, kasangkapan yan sa pagiging holy. Para maging banal. Tama? Amen. Alam mo, di ba kung nagkwento ko yung anak kong bunso, pogi yun eh. Pogi yun. Kaya lang talagang kaugali ng nanay eh. Alam nyo, ikaw, may panggigigil siya kung sinasabihan, ha? Talagang magkabalo ng ngipin ko. Para mabubumi ako lagi, eh. Sabi ko, ikaw ang mapapunta sa amin sa impyerno. Lagi ganun. Kasi lagi sumasama loob ko, lagi nga kami nag-aaway. Ikaw ang mapapunta sa amin sa impyerno. Papaganyan siya. Alam niyo, nilibyo ako ng Holy Spirit. Kaliwa. Maling-mali. Pag-disiplina ko siya, sabi sa akin ng Holy Spirit, siya ang mapapapunta sa isa langit. Kaya kung sino yung laging yung madamit, laging nagpapakulo ng dugo, laging nagpapahigh blood, laging para kayong tigrina at saka leonesa, yun, yung taong yun ang
magdadala sa inyo sa langit. Salamat. Yes, kaya nigaluhan niyo siya ng chocolate. Sabihin niyo, alam mo, ikaw mong papadala sa akin sa langit, kaya nigaluhan kita, di lang pasasalamat. Pag sinabi, bakit sama ng ugali mo? Gano'n? Di ba galit kayo sa akin? Gusto na ba ng chocolate? Kasi, kailangan natin malaman ang mga tao, ano ba ang kontribusyon nito sa buhay ko? Bakit ito? Nakasama ko to, tapos difficult person, ang hirap pakisamahan, titibik, hindi. Madalas kasi, alam niyo, ang hirap kasama nung kinakausap ko na lagi nakangibig. Kumbaga, hindi siya smiley, nakabaliktad. Yun lang. Lagi nakaganon. Pag nag-drawing kayo, di ba, yung nakasimangot, nakaganon, baliktad. Pag smiley kasi, nakaganon eh. Diba? Pag nakasimangot. Ganon. Kailangan niyo yan sa buhay. No, kailangan ko yan sa buhay ko. Alam niyo, nung binago ko yung sarili ko, hindi ko na sinasabing siya ang magdadala sa akin sa impyerno. Bukan ako. Siya pa na magdadala sa akin sa langit. True ina. Siya talaga ang nagpabago sa akin. Nung naging patient ako dahil sa ugali niya, sa mga ginagawa niya, sabi ko, uy, nakakasa pa rin pala ako. Patient na ako sa kanya eh. Kaya hindi ako nag-aaway, qualified na ako sa langit. Buti na lang, hindi nag-outjob mo. Lagi ako nakikawin sa kanya. Ang resulta sa akin ng Holy Spirit, that is one discipline na kailangan natin. And that is inclusive sa pagiging holy natin. Kailangan natin maging holy. Kailangan natin matakyasan ng sungay. Okay? Sabi sa John 15:2, He cuts off every branch in him that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes, so that it will be even more fruitful. Pangalawa, itong dahilan bakit tayo may discipline. When we are in the time of pruning, alam niyo yung prune? Hindi yung pagdami na prune. Pwede akong bumitas dito sa taas at makita niyo lahat. Ang Panginoong Hesus ang puno ng ubas. Ang Ama ang gardener, sabi. Pag daw ang puno ay hindi, tayo branch tayo ng Panginoong Hesus, siya ang puno, tayo ang branch. Pag yung branch, yung sanga, hindi nagbubunga, pinuprune. Maya ko i-explain yung prune, ha? Noong mga dalaga pa kami, meron kaming puno ng ubas sa likod ng bahay namin. Yung local, yung maliliit lang na ubas. Yung darating ang tatay ko galing sa opisina, pupunta yun sa ubas, puno ng ubas. Tinatanggal niya yung mga dilaw na dahon, yung naging brown na parang nakaganon lang siya. Wala siyang dahon, pero nakaganon eh. Brown yun. Tinatanggal niya yun. Tapos alam niyo, after few days, dun sa pinagtanggalan niya, napansin namin ito eh, sa pinagtanggalan niya, may nagsasprout na another green. Tapos, minsan, pumupunta na dun yung mga buko ng ubas. Minsan kasama naman. Pagkatapos na mag-sprout, minsan meron ng mga buko ng ubas. Yung pagtanggal ng mga tuyong dahon, dilaw na dahon, paglilinis, that is pruning. Kailan tayo pinuprune ng Panginoon? Kailan tayo nililinis? Para mawala yung mga bako-bako sa atin, yung mga ugali natin hindi magaganda. Pag meron tayo hindi magandang nararanasan, that is the time God is pruning us. He prunes us. Para tayong kinukurit. Alam niyo yung mga puno na nagdadagta? Kapag yun ay ginanyanan, yung tinaga natin, di ba may mga puno na nung isang tinataga para lumagbunga, para kung anong iba mang kita. Lumuluha yun eh.
buhay nila, yung iyak nila, pag sila ay tinatagtab na ganyan, tapos umiiyak. Maging sa mga puno ng ubas, pinuprun, hindi lang sila nakakainit, hindi lang sila nakakasigaw, pero nasasaktan sila pag tinatanggalan. Ganun din tayo. Kapag nililinis tayo ng Diyos, yun yung panahon na meron tayong nararanasang hindi maganda. Yung may mga problema tayo. Minsan, out of our control. Minsan, may nagawa tayo, kaya hindi magandang nangyayari sa atin. That is pruning. May kahinaan tayo, may nangyari tuloy na hindi maganda. So, that is again pruning. Yun yung nililinis tayo. Pinipigasan tayo ng mga hindi magaganda. Ano tinatanggal sa puno ng ubas? Yung mga tuyo, wala na kwenta, yung mga dilaw na nagpapahida sa atin, o kung ano man, nagpapapangit sa ugali natin, tatanggalin yun ng Panginoon. That is pruning. God is cleaning us. Kailangan kini-cleanse tayo ng Panginoon kasi gusto niya maging holy tayo. Sino dito walang problema? Taas ang kamay, may premyo ako. Yung walang problema, wala mo na. Ako, tumataas ang kamay mo eh. Sabi niya kasi, kaya nabababa na yung hiya. Yun ang ano ko. Lahat ng problema tayo, laging meron tayong pinoproblema. Pero, sabi nung 15:2 ng John, He prunes every branch that does bear fruit, He prunes. So that, bakit niya pinuprune? Bakit niya nililinis? Para it will be even more fruitful, para mas lalong mangunga. Nasaktan na nga ako, kumumunga pa ako. Makinig kayo. Alam niyo bang, hindi ako masyadong tamporista sa mga tao. Hindi ako sigosa, hindi ko masyadong pinapansin yung mga sasasabi ng mga tao. Nakailan ko sa kanila. Mas maganda ko sa kanila. Yun ang pili ko lang. Piligera ako eh. Pero alam niyo, madalas akong magtampo sa Diyos. Mas madalas pa akong magtampo sa Diyos. Bakit? Hula. Bakit ako nagtatampo kaya sa Diyos? Anong hula niyo? Kasi, ano ate? Alam niya lahat, pero pinapabayaan. Para O hindi, alam niya, pero pinapabayaan. Kaya lang, hindi. Alam niyo ba't ako nagtatampo sa Diyos? Bakit ako may problema? Ito ha. Dalaga pa ako, pinoproblema ko na to. Bakit ako may problema financially? Bakit siya? Bakit sila? Hindi naman sila gano'n namilingkod, Lord. Bakit sila masagana? Bakit sila may pera? Bakit sa kanila may nagbibigay? Bakit sa... Nagtatampo ako lagi sa Diyos. Bakit sila? Hindi naman sila gano'n naglilingkod. Ako lingkod na lingkod eh. Sa totoo lang, ibinigay ko ang pinakamabuti. Lord, baka naman ba yung pinakamabuti? Katawan ko. Alam kong pinakamabuti ko. Ibinibigay ko sa Panginoon. Ibinigay sa Panginoon. Dalaga pa ako eh. Tapos, pag humahayok sa Nobilera, nagpapasok ako doon. Pagkatapos ko sa mga Bible study, lumululaw sa Panginoon. Kung mali po ang motibo ko sa pagpunta ko sa Bible study, nakamanan niyo po. Napakalinis ako sa mga motibo ko, baka mali. Nagagalit ako sa Panginoon eh. Seryoso ako sa paglilingkod ko. Pero bakit naman ganun, Panginoon? Bakit sila pinagpapala niyo? Ba't ako hindi? Hanggang tumanda na ako, hanggang nag-asawa na ako, may anak na ako, dumating sa akin yung ganyan. Ano pa rin, nagtatampo pa rin ako sa Panginoon. Bakit naman ganun? Minsan, parang gusto kong magdabog sa Panginoon eh. Parang gusto ko, ano ba naman yan, Panginoon? Yung ganun as in, sobra akong magdabog sa Panginoon. Kaya ako umiiyak dahil sa sama ng loob ko. Umiiyak ko, Lord, ano ba naman yan? Talagang, sabi ko, parang kung buhay ko, hindi ako nakaranas ng masagandang
buhay niyo? Nagtrabaho ako. Breadwinner ako doon nung dalaga ako bago ako mag-full-time. Hindi ko naranasan ang sweldo ko, akin lang. Hindi, sa family ko. Dahil breadwinner ako eh. Hanggang tinawag ko ng Panginoon, breadwinner nga ako. Sabi ko, Lord, paano yun? Sino susuporta sa pamilya namin? Pinag-full-time ako ng Panginoon. Hanggang nag-resign na ako. Ang Diyos, nagbigay ng ibang breadwinner. Yung kapatid ko naman bunso, ganyan. Siya ang mas malaki naman ang kinikita sa akin. Hanggang ngayong may mga anak na ako. Grabe. Sabi ko, grabe naman, Lord. Pag naku-hospital ang anak ko, sabi ko, Lord, wala akong malaking pera. Dumating sa akin yung time na ang anak kong panganay na hospital. Ibang natipon. Sabi ko sa inyo, di ba, sweldo ko noon, 8K, 4K, kinsenas katapusan. Pero again, hindi naman ako nakakakuha ng 4K. May kartas siyempre yun, no? Ang take home ko ito, mga 3.7, 3.6, mga ganon. Na-hospital lang anak ko, kailangan ng mahigit 4K every 24 hours. Lord, sweldo ko lang yung 4K din ano, Senan. Ito, every 24 hours, kailangan ko ng ng 4K mahigit. Panginoon, ano mo gagawin ka? Bahala ka na po. Alam niyo, nag-survive ng anak ko, kulang-kulang isang buwan. Na-survive namin yung 4K mahigit every 24 hours. Hindi ko alam. Hindi ko na makumplit. Ang alam ko, tinatago ko lahat ng resibo. Tapos, ang ospital, kinukumpute nila yung lahat ng mga pinoprovide nila. Tapos, everyday sa kwarto, sa mga doktor, ganyan-ganyan. Tingnan nyo yung way ng Panginoon. Pagdating ng bayaran na, doon sa ospital, na pinatonfine na namin sa kanya, wala kaming binayaran kahit 5. Pero kami ang bumili ng mga gamot na antibiotic every 24 hours, 4K plus. Kinuha ko lahat ng records, kinumpute ng billing, ang lahat, magkano nagastos ko, ganyan-ganyan. Pag uwi ko sa school, pagdating ko sa school, hindi ko ma-reimburse sa SSS, kasi noon SSS pa ang Medicare. Nalaman niyo na kung anong edad ko. Medicare noon sa SSS pa. Hindi na babayaran ng school. Alam nyo, private school yun. Alam nyo, dahil sa pagka-hospital ng anak ko, ang mahigit na kulang-kulang isang buwan, na libre ang 2 kong anak sa tuition for 2 years. Private school, 2 years. Tingnan nyo naman, ako ay ginipit ng Diyos. Nagtampo ko sa Panginoon, pero ginawa na ko ng mabuti. Sabi ng kanta, what if your blessings comes through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? Grabe yung blessing ng Panginoon, diba? Napakabuti ng isang Panginoon. Eto, i-invite ko sa Panginoon. Hindi ako natawad. Sabi doon, tawad ko. Talagang pinupulong ako mabuti ng Panginoon eh. Kasi reklamador ako. Hindi ako yung satisfied customer. No! Hindi ako nasa-satisfied. Pero kapag may ganong blessing ang Panginoon, ay, Panginoon, salamat po. Patawarin mo po ako. Sumasama nga ugali ko pag may pagsubok eh. Meron akong kaibigan, missionary siya. Pag nasa mission siya, or ako nasa mission, at nagipit, minsan tumatawag kami sa isa't isa, padalan mo naman ako ng kasi walang kami dito, hindi na makakauwi. Nung time na yun, nasa ospital ang anak ko, tumawag yung kaibigan ng missionary. Sabi niya, Del, nandito ako sa mission sa Mindoro. Padalan mo naman ako kahit 2,000, hindi kami makakauwi, wala nang may pera. Sabi mo, ano ka ba? Nasa ospital ang anak ko. Ano ka ba? Nasa ospital ang anak ko. Wala akong bibigay sa'yo. Napag-ingay siya, sabi niya, sige, tugunin ng Diyos ang pareho natin pangangailangan. Tapos binaba ko na. Sige niyo, ang sama ng gali ko, no?
Yung missionary, sinigawan ko ba? Dahil may problema ako noon. Alam nyo? Nangyari yung pag-hospital ng anak ko, May. Pagdating ng November, nagbabasa ako ng libro. Ang title ay May Heaven eh. Nalimutan ko na kung anong complete title. Basta May Heaven. Wala naman tungkol sa pagbibigay. Pero alam nyo, pinabasa ko ang introduction. Sabi, alam nyo ba? Sabi ko sa book, alam mo ba na kapag ikaw ay nangangailangan at nagbigay ka, ang Diyos ang tutugon sa iyong pangangailangan. Pinaalala sa akin ng Diyos yun. Patawarin niyo po ako. Yung nangangailangan pag-ibigay ko missionary, sinigawan ko pa. Sana, namutang ako or naghanap ako para mapadala sila. Nakakaawa naman, nasa mission, tawidagat. Ano siguro, Lord, mas lalo mo akong pinagpala kung tinulungan ko yung lingkod ng Diyos din. Pag mayroong nanghihingi ng tulong sa inyo, huwag niyong pahihindian. Hanggat maaari, bigyan niyo. Mag-sacrifice kayo. Blessing comes from the sacrifice na gagawin ninyo. Mag-sacrifice kayo. Halimbawa, meron kayong, that is part of pruning and that is part of being, pagsasanay para maging holy, and that is part of being disciplined by the Lord. Kaya tayo dinidisiplina ng Diyos kasi gusto niya tayo maging holy, gusto niya tayo hindi mapariwara, maging maayos, maging makintab, maging unwrinkled. Kailangan okay na okay tayo. Para tayo ay okay tayo dito para tayo maging okay sa kalangitan. Ito pa. Sabi ko, tulungan niyo naman po ako. Huwag maging reklamador. Pag meron. Ito kasi, Kaya tayo, kadalasan bilis din ang problema, tinitingnan ng Diyos kung ano ang reaction natin sa problema. Alam niyo bang binigyan ako ng Panginoon ng problema? Sa credit card, alam niyo nila Ate Elsa, sa credit card, nagkaroon ako ng utang sa credit card ng 400 plus thousand. Hindi ko kasalanan yon. Hindi masyado kong kasalanan kasi ang anak ko na-scam. Online scam, ginamit niya yung credit card ko. So, doon umalang na umanak. Sabi ko, Lord, tulungan niyo naman po ako. Paano ko mababayaran? Kasi gano'n. May mga reaction akong, mga adverse reaction. Noong tumugon ng Diyos, tinugon ako ng Diyos eh. Tumugon ng Diyos, pero hindi 100% na pagtugon. Merong naiwan. Pero, tumugon ng Diyos. Okay. Sabi ko, nakapasakay ako sa Panginoon. After a year, nangyari ulit. Hindi ako napasakay na rin. Kasi nangyari uli eh. Tinitingnan ng Diyos kung anong susunod kong reaction. Bakit? Nagpadala sa akin ng bangko, 773,000 na? Ano po? Bakit? Hindi naman ako pinagpapala ng Diyos. Pero, grabe yung dumarating sa akin na babayaran mo utang. Sabi ko, grabe, ako naman ang nasa. Nag-invest ako sa isang kakilala. Tapos, isang buwan lang siya nagbigay ng pinangakong interest, although may kontra kami. Tapos, wala na. Hanggang ngayon. Sabi ko, paano yun? Ang credit card ko na naman ang nakasubok, kaya naging 773. Ilang buwan ko yung dinala. Lord, mananampalataya po ako na kayo ang magpo-provide. Ganun lang ako ng ganun. Lord, salamat po, kayo magpo-provide. Ganun na yung reaction ko. Kayo ang magpo-provide. Panginoon, kayo ang magpo-provide. Araw-araw. Lord, natitiwala ako sa inyo. Okay na yung reaction ko. Hindi ako namumroblema. Hindi ako nagre-reklamo. Basta sabi ko, Lord, habang tumatagal at lumalagay, ganun na, Lord, hindi na, Lord, salamat po sa inyo sa problema na sumusunod na, Lord. Hindi po ba ako tutugunin? Wala kasing tugunin. Kaya ako tumagal ako, Lord, ang tagal. Medyo gumagana na. Kaya niyo yung mga problema.
merong ginamit ng Diyos. Sabi nung isang kapatid, Pastora, tutulungan ko po kayo. Kaya lang, hindi full, actually, naging 600 plus. Kasi yung 773 pala, isang buo ng card. Eh ngayon, meron pa rin ako hinuhulugan. So, ganito, sabi, Pastora, tutulungan ko po kayo kasi may nagpautang po sa akin. Ito pinilit po akong mangutang. Hindi ko po alam kung bakit ako nangutang. Hindi ko naman po kailangan. Ibibigay ko po muna sa inyo. Ako po muna magbabayad. Pag po may pera na kayo, nabenta niyo yung asset na binibenta niyo, saan niyo po ang bayaran? Sabi ko na, Panginoon, may kapatid na ginamit. May kapatirang ginamit. Na umutang na hindi alam kung saan dadalhin ba't siya nangutang. Yung pala daw, ibibigay niya sa akin. No, ipapahiram niya sa akin. So, meron akong payable. Tumugon ng Diyos, kaya lang may payable ako. Sabi ko, Lord, napakabuti niyo. Ako po ba, Panginoon, ay nakapasa? Kasi pag hindi ako nakapasa, uulit yan baka mamaya may 1 milyon Kaya sinisikap ko na ang maging attitude ko, yung reaction ko, pag mayroong disiplinang ginagawa ang Diyos, ay maayos. May pagtitiwala. Kaya anuman ang ibinibigay sa atin ng Panginoon, eto don't get me wrong, hindi nanggagaling sa Diyos ang lahat ng paghihirap natin. Hindi galing yan sa Diyos. Minsan meron akong preacher na narinig. Nagpapadala ang Diyos sa inyo ng mga galing sa Diyos ang mga kahirapan, ng mga sakit. Hindi galing sa Diyos. Galing yan kay Satanas, pinapayagan lang ng Diyos to test us. Okay? Tinitingnan ng Diyos kung ano ang reaction natin. Magiging positibo ba ito sa atin? Tayo ba ay magpapanuto sa Panginoon? Kasi kailangan natin maranasan ang mga ganyang test. Bakit po? Pag dumating na, yung mas super hirap, alam na natin. Alam na natin. Kaya alam niyo, meron akong mga kakilala. Hindi pa sila nakakaranas ng paghihirap. Lagi lang nakakotse, lagi naka-aircon, wala silang mga hirap na nararanasan. Sabi ko sa mga anak ko, huwag kayong mag-alala mga anak. Hindi kayo, nung matatala ko sila, hindi kayo kawawa dahil hindi tayo naka-aircon. Hindi kayo kawawa dahil wala pa kami sasakyan nun, wala tayong sasakyan. Sanay tayo mag-commute, sanay tayo sa hirap. Huwag kayong mag-alala kasi pag dumating na ang tribulasyon, sanay na tayo. Sila, magsasanay pa lang, yun pa lang sila may hirapan. Tayong nakaranas na ng mga problema, sanay na. Sisiw na lang sa atin yung mga iinom ng tubig na pag mayayaman, di ba? Hindi ko yung sabi yung tubig na yan. Ay tayo, alam na natin yung tubig. Kilala na ng mga bituka natin, yung tubig na hindi kalinisan. Alam na. Minsan, di ba, tayo mga hindi naman kayamanan, expose sa mga madudumi. Yung mga mayayaman, hindi sila gano'n expose sa madudumi. Sila, pag dumating na yung tribulasyon, dun pa lang sila magsasanay. Tayo sanay na. Tama? Hindi na tayo mahihirapan kasi tinrain na tayo ng Panginoon. Nauna na yung disiplina sa atin. Nauna na yung training. Laging merong magandang purpose ng Panginoon sa atin. Meron ako ikukwento. Hindi ko alam kung dito na ako magtatapos. Alam niyo naman ako pag may naisip. Merong mag-asawa na sila lang mag-asawa sa bahay nila. Pero sa bakuran nila, may mga magagandang puno. Tapos pagkatapos ng winter, dumarating yung mga squirrel. Alam mo yung mga squirrel? Diba? Alam mo yung mga squirrel? Dumarating yung mga squirrel, naglalaro doon sa kanilang bakuran. Doon ko ay mag-asawa, nag-enjoy sila. Wala silang anak Ay, nakakatuwa na itong mga squirrel na to. Tatalon sa ganyan, nagbuhukay, tapos biglang lalabas sa isang ganon. Ganun lang ginagawa ng mga squirrel. Tuwa sila. Ngayon, laging may dumarating na green tractor. Ano yung traktora nyo? Inuhuli nila yung mga squirrel para patayin. Kasi daw
sagabad yung mga squirrel sa mga daan at kung saan-saan. Dahil sinisira nila ang daan. Piniputas nila yung mga simento, naglaro sila sa ilalim. Ganun sila. Nakakaawa yung mag-asawa sa mga squirrel. Sabi nila, pag darating na yung, alam ko, darating na yung traktora, huhulihin na yung mga squirrel na yan, papatayin. Alam niyo yung ginagawa nila dahil naawa sila sa squirrel? Tinataboy nila. Umalis na kayo dito! Umalis kayo dito! Alam mo nung pinapalabis nila ng matindi. Umalis kayo dito! Kasi darating na yung traktora eh. Ayaw nila mamatay yung mga squirrel. Umalis kayo! Umalis kayo! Siguro pag may babaan sa inyo dito, no, halos kalad ka rin kayo. Sila sabihin, ano ba mga to? Sobra naman. Yung halos patayin na sa pagtaladkad. Pero, pinapalayas nilang mabuti. Pagdating ng traktora, napapatay sa kanila, wala na yung mga school. Nakaligtas sila sa kapahamakan. Anong ginawa nung pag-asawa? Pinalayas sila. Halos kinaladkad sila para sila umalis. Ganon ang ginagawa ng Diyos sa atin. Para tayo lang yung pinapalayas. Nakakay doon! Kasi iniiwas tayo ng Diyos sa mas matindi. Isa hindi natin paintindihan yan. Bakit kailangan nating masaktan? Iniiwas tayo ng Diyos sa mas matinding mangyayari sa atin. Baka ikamatay natin. Kaya ang ginagawa sa atin, sige na, katulad ng ginagawa doon sa squirrel, kala mo naman, ang mga squirrel, talaga mo ipagtularan ng mag-asawa para makaiwas dun sa papatay sa kanila. Ganun ang ginagawa sa atin ng Diyos. Kinakailangan tanggapin natin na kapag mayroong mga pangit na nangyayari sa atin, sasabihin niyo, may purpose ang Panginoon. May magandang plano ang Diyos sa akin, kaya nangyayari ito. Itinataboy niya ako doon sa magandang plano na ibibigay niya. Hindi tayo, minsan yung iba, ewan ko kung kayong napanood sa as I scroll, may napanood ako na babae na pag-initan sa opisina, tapos ay pinaalis ng amo. Wala na siyang tatrabahuin. Kailangan niya ng pera, kailangan niya yung trabaho yun. Tapos yung pala, merong ipinapagawa sa kanya ang Diyos, ipinaisip sa kanya na meron pala siyang talento. Nagkaroon siya na sarili niyang business, so makita ng sarili niyang kakayahan. Kaya pala siya pinaalis ng Diyos doon sa nangangamuhan, siya nang magiging amo. Meron na siyang business. Sinikap niya na, ito pala, sige, ganito na naman gagawin ko. Parang writer yata siya, kung ano man. Nagkaroon siya ng sarili niyang business. Mas umunlad siya. Hindi siya nagtatrabaho. Alam niyo ba na walang nagiging mayaman sa pangangamuhan, sa pagtatrabaho? Ang pagyaman ay nasa business. Let's go? Ang pagyaman nasa business, kaya na ako'y natuturo sa mga estudyante na EPP ba yun? Inanong sila mag-business eh. Pwede ba mag-aral kayo mabuti? Sabi ko sa kanila, mag-aral kayo mabuti. Para makahanap kayo ng magandang trabaho, pag kumikita na kayo, ipunin nyo, magtayo kayo ng business. Kasi, pag kayo'y nagtatrabaho na may amo, ibigay nyo yung pinakamabuti nyo. Ganun ba yung sweldo nyo? Sino yung mayaman? Yung amo. Pero kung kayo may-ari ng business, may-ari ng isang negosyo, gawin nyo yung pinakamabuti nyo, kayo ang yayaman. Ginawa nyo yung pinakamabuti nyo eh. Tama? Hindi maniwala kayo, fix ang income ng nagtatrabaho. Kung may incentive ka, sige may incentive, pero hindi ko ikakayaman yun. Kaya ako, I always declare, ngayong 2026, I will be a millionaire. Yes, I will be a millionaire. Ang goal ko, 100 times kong idideklara, I will be a millionaire this 2026. Dami kong utang. Naliwala kayo, dami kong binabayaran ng utang. Pag tinuhos ko, wala na akong sweldo, hindi mo na tuhusin. Yes! Pag darating, ito mga bayaran ko tuwing A2, tuwing A5, A12 hanggang A14 yun, 23, 25, 27, at 30. Pag A30, 20,
12.8, magka-30. Pag 23, mahigit 20. Ay, ito masakit. Pag 20, pag ika-27, yung kotse namin, binabayatan namin, 22.3 na 22.3. For 6 years yun. Eh, wala pa kami isang taon. Diba? Medyo matagal-tagal pa. Isa to sa mga rupture na. Joke lang. Ang dami kong binabayaran. Wala akong income. Eh, hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung, ewan ko ba? Sabi ng asawa ko, magkano ba binabayaran mo? Ano kung kumpitin? Ayaw ko. Kasi wala naman ang pinagpupunan. Basta pag naniningil yung mga, hindi na ako nag-renew ng card eh. Yung mga sa mga pamangkin ko na ako ng ano, kila Hana, kila Mark. Pag sinabing na, meron naman kayong babayaran nito. Okay. May dumarating, may nagpapadala sa Gcash. Nagsa-St. Peter kasi ako. Okay, may dumarating na nagbabayad sa St. Peter. O, yun mo meron ko dito. Umiikot ang pera sa akin. Pagbayaran na talaga ng St. Peter na yun, may dumarating ulit. O, yun mo lang bibigay ko. Napapaikot ko ang pera. Pero, wala akong sinusweldo. Wala akong sweldo. Tinutulungan ako ng Diyos. Ayaw pa. Na tinutulungan siya ng Diyos. Nagrereklamo pa pag mayroong mga pagsubok. Pero, simula nung abritin ko ng Panginoon doon sa huli ko na 773, pula 700. Sabi ko, Lord, talagang ito na. Wala na iba. Walang katulad ang Panginoon. Wala nang mas makapangyarihan sa Diyos. Masugatan man ako ng masugatan, pupunta ako sa langit. Yung mga sugat na yon na nangyayari sa akin, yun yung training ng Panginoon. I am trained but not punished. Hindi ako pinabasahan ng Diyos. Tinrate niya ako, hinasa niya ako, wala na ako masyadong bako-bako, bukol-bukol. Tinanggal na ng Panginoon, nilinis na ng Panginoon, at patuloy niya pa akong nililinis ngayon. Malapit lang magtagumpay. Ano tagumpay? Malapit ko nang makita ang Panginoon. Kung gusto niyo makita ang Panginoon, maghanda kayo mabuti, magpa-train kayo sa Panginoon, magpa-disiplina kayo sa Panginoon, dahil minsan isang araw, makikita natin ang Diyos. F to F sa kalawakan. Hindi na mababasa lang sa Biblia. Makikita na natin siya ng mukhaan. Hinasa na tayo ng Diyos. Tinrain na tayo ng Panginoon. Huwag kayong iiwas sa training. Huwag kayong iiwas sa problema. Yan ang magpapapunta sa atin ng sa langit. Katulad ng sinasabi ko kanina na ang mga masasamang ugali, yun ang magpapapunta sa atin sa langit. Tama. Kaya hanapin nyo yung masasamang ugali. Halika mo, yung kaibigan kita. Yes, let's be friends with the difficult people. Yun ang magpapapunta sa atin sa langit. Siguro sabihin, yung magastos, bigay ako ng bigay ng chocolate. Eh, premium mo yun sa kanya kasi nga, pinapupunta ka sa langit. They are sending us to heaven. Amen? Kaya, mga kapatid ko, ang mga nararanasan nating mga paghihirap sa damdamin, paghihirap sa pera, mga pagkabigo, mga kung ano-anong emosyon, problema sa trabaho, problema sa school, lahat yan, huwag yung iwasan. Siguro sabihin nyo, hirap kayo. Kaya nyo lang yung sinasabi. Kaya ko sinasabi kasi dapat. Teka lang, by the way, may problema ba kayo? Tulad dito, nakakapala ditong batang ko. Humilingi, wala siyang problema lang. May problema. Bukod sa pera, ano pa? Yung crush mo, wala crush sa'yo. May problema. O bilang wala. May problema kayo? May problema ka kayo? May problema. Ano ka ng pambaon? Napagalitan ng nanay? Nabasted ng boyfriend? Nabasted ng boyfriend? Ano
nahihirapan man kayo sa problema yun, o yun yung magaan sa iba, siguro sasabihin nyo, ito, ano yung problema ko si Pastor? Pera lang, kaya ako maraming pera. Ikaw yun, no? Sarap niyo. Marami kayong pera, kaya hindi ka problema yung pinoproblema ko. Pero yung pinoproblema nyo, hindi ko problema nyo. Bahala kayo. Kayo mo problema doon. Lahat tayo tinitrain ng Panginoon. For holiness. Sabi dito sa 11, no discipline seems pleasant at the time. Noong ano mong problema noong kulang-kulang 700,000 na naging 773,000, hindi masarap sa pakiramdam. It is not pleasant. It was not pleasant that time. Pero painful. Totoo. Painful. Ang feeling ko nga, wala na nang makakatulong sa akin. Wala tumutulong sa akin. Pero kumausap ang Diyos eh. Yung mga tutulong. Later on, however, it produces a harvest of righteousness. Kahit pa paano, hindi nabago sa akin. Kahit pa paano, hinasa ako ng Panginoon. Alam ko, may itinulong sa akin. Dahil disiplinado ako ngayon sa pag-spend ng pera. Tinuruan ako ng Panginoon. Hindi na ako impulsive. Kapag meron lang, ay, gusto ko yun, hindi kaya ko eh. Eh, pag may hawak ng credit card, lahat tayo. Uy, malaga naman eh. Wag. Kayo magpaalipin sa credit card kung sino man yung mga credit card. Noong una, ang galing sa credit card eh, disiplinado ako. Noong mga sumunod, ginamit ko kasi din sa business. At ginamit ko nga sa pag-invest. Pero, ayoko na. It produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Noong September 24, 1997, inibigay ito sa akin, Panginoon. This is the revelation of the Lord. Only for those who have been trained by it. Kaya, sabi, for those who have been trained by it. Amen. May note ako sa Bible ko eh. Noon pang September 24, 1997, nilibigay ng Panginoon. Mag-train ka na kung nagpa-train ka. Ano naman ang problema natin, ano man yung nararamdaman nyo, okay lang yan, kantahin niyo yung blessings. Kay Laura's story, ang ganda ng kanta niya eh. Iniiiyak ko yun. Ano nga yung kanta? Oo. We pray for those. Sino pwede mag-ano nun? Gusto ko ipakantayin sa inyo. Sino pwede mag-play nun? Sino meron sa inyo? Dala ko yung laptop. Hindi yan. Okay. Hindi tayo pwede na kung Audio lang. kung may cellphone kayo at meron kayong hindi ko matalo. Ayun lang makakanta eh. Kasi magandang boses ko, pero ang kasama lang sa solo, ay natin i-play. Sige, yung may lyrics para makakanta. Tapos, ano yung mabuti? Yung mensahe na kahit, hindi yung mabuti. Hindi ko alam kung yan may mabuti na pinagdalaman. Hindi ko alam. Yan ko lang, nililinis sa ating
tayo sa mga kung ano ang paglabi ng Diyos. Kaya kami nakasabi. Blessing in disguise, mercies in disguise, lahat ng tutulong yung mga magpapala ng Diyos. Kanina may nakausap ako. May sakit ang anak mo. Sabi ko, alam niyo ba, nung namatay ang Panginoon Jesus sa krus, kailan ba yun? 533 BC. Magka 2,000 taon na ang nakakaraan, namatay ang Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo. Doon pa, magaling na yung anak. Nung sinabi ng Panginoon, Tetelestai, it is finished, naganap na, pinalaya na tayong lahat ng Diyos sa problema, sa pagsubok, sa kasalanan, sa karamdaman, pinalaya na tayo ng Diyos. Tetelestai, ang declaration ng mga pinalaya. Pinalaya na tayo ng Diyos. Bakit may nagpapakita pa? It is because the demon wants us to believe na hindi nagpapakita. Gusto ng demonyo, dayakin tayo. Hindi nagpapagaling ng Diyos, hindi tumulong ng Diyos. Hindi nagpapalakas ng Diyos, nagpapahirap ang Diyos. Kasi hirap ang mga tao eh. Yun ang gustong papaniwalain sa atin ng demonyo. And that is the offer of this world. Because Satan is the God of this world and we are not part of the world. Ang citizenship natin ay sa langit. Kaya anuman ang ating pinoproblema, huwag kayong mag-alala. Marami tayong nararamdaman, huwag kayong mag-alala. Hindi tayo dito. Aalis tayo dito. Tagalangit tayo. Amen? Tagalangit tayo. Hallelujah! Parapakalangit ng Panginoon. Tagalangit